Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa isang pamilya ay hindi maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Normal ito dahil kahit magkakadugo tayo ay magkakaiba pa rin tayo ng ugali at mga paniniwala sa mga bagay-bagay. Maraming dahilan na mga ganitong pangyayari sa isang pamilya, ngunit paano kung ang isang nilalang ang gumagawa ng paraan upang lumayo ang loob mo sa mga taong malalapit sa iyong puso? Magagawa mo bang labanan ang isang enerhiya na ang tanging nais ay kaguluhan lamang? Dear Papa Dudut, bago ko simulan ang aking pagkukwento ay gusto ko munang sabihin na matagal mo na akong listener. Kaya kahit sa channel mo ay nakasuporta ako. Nakasubscribe ako sa Kaistorya YouTube channel, sa inyong main channel na Papa Dudut at ganoon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Ito na yung time para mag-share naman ako sa inyong channel kaya naisipan kong ipadala sa inyo ang sulat na ito. At sana'y isa ito sa mapili ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Yumi. Isa akong admin assistant manager at meron na akong isang anak. 2 years ago ay kinasal ako sa aking asawa. By the way, ang ikukwento ko ay nangyari noong dalaga pa lamang ako. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay at puro kami babae. Before ay nakatira kami sa isang apartment. Madalas kong marinig kina mama at papa ang plano nila na kumuha ng bahay para meron kaming matatawag na sariling sa amin. Hindi raw kasi praktikal para sa isang pamilya ang sa apartment tumira dahil kahit forever kaming magbayad doon ay hindi naman yon magiging sa amin. Masasabi ko na maganda ang relationship ng aming pamilya, Papa Dudut. Very close kami ng mga kapatid ko na sina Sally at Emma. Hindi po nila yan tunay na pangalan. Halos hindi kasi nagkakalayo ang mga edad namin. Kahit magkakaiba kami ng ugali, ay natutunan namin na maging malapit sa isa't isa dahil ganun kaming pinalaki ng parents namin. Dapat daw talaga kaming maging magkakasundo na magkakapatid kasi kami rin ang magtutulungan sa mga problema na aming haharapin at pagdadaanan sa future. Sa apartment kung saan kami dating nakatira ay magkakasama kaming 3 magkakapatid sa isang kwarto. Isa rin yon sa naging reason kung bakit naging sobrang malapit kami. Nakakapag-bonding kami palagi at open kami sa isa't isa. Parang hindi na nga namin kailangan ng kaibigan kasi ang bawat isa na ang matatawag naming kaibigan, Papa Dudut. Isa sa mga reason kung bakit kami magkakasundo ni Sally at Emma at dahil sa marunong kaming rumespeto sa pagkakaiba ng isa't isa. Kumbaga kahit close kami ay meron pa ring boundaries. Kagaya ko, alam ng 2 kong kapatid na ayaw ko sa lahat ay yung mga nakikialam sa mga gamit ko. Doon talaga ako nagagalit. Hindi naman ako madamot basta magsasabi lang sa akin ay wala namang problema. Ang ayaw ko lang talaga ay yung may kukuha o gagamit sa mga gamit ko nang hindi ko alam. Para sa akin ay kabastusan ng ganong klase, Papa Dudut. May isang beses kasi na ginamit ni Sally ang isa kong damit nang hindi nagsasabi sa akin. Nang malamang ko yon ay naggalit ako sa kanya at halos 1 week ko siyang hindi pinansin. Hanggang sa napansin na yon ni mama at papa kaya sinabihan nila na mag-usap kami ni Sally. Naging okay ang pag-uusap namin ni Sally. Nagsorry siya sa akin at nag-promise siya na hindi na niya yon uulitin pa. Ang sabi ko next time ay magpaalam muna siya sa akin at wala namang problema kung hihiram siya ng damit o ibang gamit ko. Kaya simula noon ay hindi na inulit ni Sally ang paggamit ng mga gamit ko nang hindi nagpapaalam sa akin. Alam na niya ugali ko na yon. Kaya hindi na nila inulit pa. Sa aming magkakapatid, ako rin ang pinakamasinop sa mga gamit. Gusto ko ay nasa ayos ang lahat para kapag meron akong gagamitin ay alam ko kung saan ko kukunin.
Kaya minsan ay pinapagalitan ko ang mga kapatid ko kapag hindi sila naglilinis at nag-aayos sa aming kwarto. Para sa akin ay dapat malinis at maayos ang kwarto kasi yon ang lugar kung saan ay nakakapagpahinga at natutulog ang tao. Minsan pa nga ay binibiro nila ako na Reyna Mitikulosa dahil sa ugali kong yon, Papa Dudut. Balik tayo sa parents ko. Noong nasa apartment pa kami ay talagang nakikita ko ang pagsusumikap ni na mama at papa. Para lang magkaroon kami ng sarili naming bahay. Hindi lang si papa ang nagpapasok ng pera sa pamilya namin kundi maging si mama rin. Bukod sa pagiging housewife ay nagtatrabaho din siya. Pinasok niya noon ang pagiging ahente ng mga bahay. Sabi pa nga ni mama, darating din ang araw na kami na ang titingin at mamimili ng bahay at hindi lang ang mga nagiging client niya. Pangarap ko rin talaga magkaroon kami ng bahay namin, Papa Dudut. Kaya naman hinusayan ko dati sa pag-aaral. Gusto ko na kaagad na makapagtapos ng college para pwede na akong magtrabaho. Sinabi ko noon sa aking sarili na kung hindi agad magagawa ni na mama at papa na makakuha kami ng bahay ay sisikapin ko na ako ang gagawa noon kahit na mag-isa ko. Parang yun na ang magiging ganti ko sa parents ko sa mga sacrifices nila para sa aming magkakapatid. Nakita ko rin kasi ang hirap ng mga magulang ko sa araw-araw para lamang mabigyan kami ng mga kapatid ko ng maayos at komportableng buhay. Kaya yon ang naiisip kong paraan upang pasayahin sila, Papa Dudut. Pero hindi ko na pala yon dapat gawin kasi isang araw ay sinabi sa amin ni mama at papa na magbibihis kami kasi meron kaming pupuntahan. Ang akala ko ay mamamasyal lamang kami kasi wala kaming pasok na magkakapatid noon at madalas kapag ganong araw ay lumalabas kami. Family day sa madaling salita. Kaya sobra ko nagulat at natuwa nang pumunta kami sa isang subdivision at titingnan pala namin ang bahay na bibilhin ng mga magulang namin. Isa yung 2-story house na hindi ganong kalaki. Hindi bago yung bahay pero maayos pa naman. Hinarap kami ng may-ari at ibinebenta na niya yon kasi sumasailalim sa medication ng asawa niya at kailangan nila ng pera para doon. Balik kapag binili namin yon ay kami na ang magpapatuloy sa pagbabayad sa monthly. Maganda at magaan ang vibes ng bahay para sa akin. Nagustuhan ko kaagad yon kahit pa kami ang magiging pangalawang nakatira doon. Ang kagandahan ay may 2 yung kwarto sa itaas at isa sa ibaba. Kumpara sa apartment namin ay mas malawak yon. Sobrang saya naming magkakapatid nang makauwi kami kasi sinabi na sa amin ni na mama at papa na yun na ang bahay na bibilhin namin. Doon na raw kami maninirahan. Okay lang ba sa inyo na hindi bago ang magiging bahay natin? Tanong ni mama. Sa akin ay wala pong problema. Mas mapapaganda pa po natin yun. Basta gusto ko, akin yung isang kwarto sa itaas ha. Wika ko. Okay lang ate, parehas naman kami ni Sally na gusto na may kasama sa kwarto. Kaya amin yung isa sa itaas, sambit pa ni Emma. Mabilis talaga kaming magkasundo ng mga kapatid ko sa mga ganong bagay, Papa Dudut. Kaya simula nang maintindihan namin ang ugali at pagkakaiba ng isa't isa ay hindi na kami nagkaroon ng pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Dumating na ang araw na lilipat na kami sa bahay na yon. Isang container van ang pinaglagyan namin ng aming mga gamit para hindi na kami mahirapan. Kami na rin ang nagtulong-tulong sa pag-aayos ng mga gamit namin sa bago naming bahay. Naluha pa nga si mama kasi matagal na raw niyang pangarap yon. Para sa amin ang magkaroon ng sariling bahay. Finally, hindi na kami mangungupahan pa. May monthly pa rin namang babayaran pero at least ay magiging sa amin na ang bahay na yon, Papa Dudut. Natuwa ako sa pag-aayos ng mga gamit ko sa sarili kong kwarto. Isa rin talaga yon sa mga pangarap ko, ang magkaroon ng sariling kwarto. Ginawa ko ang lahat para maging maayos ang kwarto ko. Ang dami ko na kaagad naisip na gagawin doon para mas mapaganda.
Ang problema ko nga lang ay wala akong cabinet. Compare sa kwarto ni Sally at Emma at mas maliit ang kwarto ko. Yun na ang pinili ko kasi dalawa naman sila kaya tama lang na mas malaki ang sa kanila. May built-in cabinet sa kwarto nila pero sa akin ay wala. Ma, okay lang po ba na bumili tayo ng cabinet sa kwarto ko? Nasa maleta kasi lahat ng damit ko. Wala akong lagayan. Request ko sa nanay ko. Sa sahod ng papa mo ay bibili tayo, ang sabi pa ni mama. Nagpasalamat ako kay mama at nang sumahod si papa ay umalis kami ni mama para magpunta sa bilihan ng mga gamit sa bahay. 2 store ang napuntahan namin pero lahat ng nakita naming cabinet ay hindi pasok sa budget namin. Medyo nalungkot ako kasi nag-expect ako na magkakaroon na ako ng cabinet pero mukhang hindi pa pala. Hindi kasi ako matahimik na nasa maleta ang mga damit ko. Pero wala naman ako magagawa at ayoko rin namang i-push si mama na bumili ng wala sa budget at baka magipit kami sa mga susunod na araw. Medyo tinanggap ko na rin na baka bumagsak ako sa lagayan ng damit na gawa sa plastic. Ayoko nang magbanggit ng brand kasi hindi naman po ito sponsored, Papa Dudut. Isang gabi kakauwi ko lang ng bahay galing sa school. Sinalubong ako ni mama at sinabi niya sa akin na meron siyang surprise para sa akin. Anong surprise, ma? Malayo pa naman ang birthday ko, nakangiti kong sabi. Tuwing birthday lang pala pwedeng magkaroon ng surprise? Pumunta ka na sa kwarto mo, nandun yung surprise, ang sabi pa ni mama. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto ko habang nakasunod si mama. Dahil nasa kwarto yung surprise ay nagkaroon ako ng ideya kung ano yon. At hindi nga ako nagkamali. May cabinet na sa kwarto ko at tuwang-tuwa talaga ako. Maganda yung cabinet gawa sa kahoy tapos may mga pa-engrave pa na paru-paro sa may pinto. Medyo malaki yon. Sa likod ng pinto ay may pasalamin pa. Kasyang-kasya doon lahat ng mga damit ko. Oh, ayusin mo na mga damit mo. Alam kong hindi ka makakatulog kasi nasa maleta ang lahat ng damit mo, Yumi, tura ni mama sa akin. Thank you, mama. Ang ganda ng cabinet ko kaya lang mukhang mamahalin ang wika ko. Maganda nga kaya binili ko na kaagad kanina at pinadeliver na sa bahay. Pero wag kang mag-alala kasi hindi yan mahal, nasa budget pa rin yan, ang sabi ni mama. Saan niyo po yan nabili? Tanong ko. Ang sabi sa akin ni mama ay nakita niya yung cabinet nang magpunta siya sa palengke. May nakita siyang tindahan ng mga lumang gamit at nakuha ng cabinet na yon ang atensyon niya. Alam niya raw na magugustuhan ko yon. Nang tanungin niya ang presyo ay medyo namahalan siya kaya tinawaran niya ng tinawaran hanggang sa makuha niya ang presyong gusto niya. Kaya hindi na niya ito pinakawalan pa. Hindi na ako nagreklamo kahit luma na ang cabinet na binili ni mama para sa akin. Actually hindi naman yun mukhang luma o second hand kasi mukha pa rin siyang bago. Walang sira o kahit anong problema kaya thankful pa rin ako kay mama kasi binili niya yon. Hindi na muna ako nagpahinga at inayos ko muna ang mga damit ko sa cabinet na yon, Papa Dudut. Nakakatuwa kasi sa laki ng cabinet ay medyo maluwag pa yon. May isa pang space na hindi ko nalagyan ng mga damit. Ang ginawa ko ay nilagyan ko ng mga perfumes at makeup ko sa iba pang gamit na pwede kong ilagay doon. Finally, may cabinet na ako at nagustuhan ko talaga yon. Akala ko talaga ay sa plastic na lagayan na mga damit ako babagsak. Pero may mga pasabog pala ang nanay ko. Baka katulog na rin ako ng maayos kasi hindi na sa maleta nakalagay ang mga damit ko. Pero wala akong kaalam-alam na sa pagdating ng cabinet na yon sa kwarto ko ay ang simula ng katatakutan na may experience ko sa aking buhay. Wala naman kasi akong naramdaman na kakaiba kundi kasiyahan lang nang makita ko ang cabinet. Kaya hindi ko talaga yon inaasahan. Sa first 2 months na nasa kwarto ko ang cabinet ay wala naman akong masyadong kakaibang na experience, Papa Dudut. Isa lamang ang napansin ko. At yon ang hindi ako nagkaroon ng maayos na tulog tuwing gabi. Kung hindi ako dinadalaw ng antok ay paputol-putol naman ang aking tulog.
Hindi ko alam kung bakit biglang nasira ang tulog ko ng panahon na yon. Pero hindi ko pa pinaghihinalaan dati na baka may kinalaman doon ng cabinet. Wala pa yon sa isipan ko. Nagsimula ang lahat ng may mga gamit ako na nawawala at kung saan ko nakikita. Mas madalas na nangyayari yon sa mga gamit ko na nasa loob ng cabinet. Kagaya na lamang ng umaga na papasok na ako sa school at kukunin ko sana sa cabinet ang pabango na ginagamit ko palagi kapag papasok ako, pero nagtaka ako kasi hindi ko yon nakita sa pinaglagyan ko. Tandang-tanda ko na doon ko yon nilagay, kaya nagtaka ako kung paanong nawala yon doon. Ang unang pumasok sa isipan ko, Papa Dudut, ay baka merong isa sa mga kapatid ko ang pumasok sa kwarto ko at nakialam ng gamit ko. Gusto ko man silang kausapin ng umagang yon ay pinagpaliban ko muna kasi baka ma-late na ako. Mas lalo pa ako nainis kasi alam naman nila na sa lahat ng ayokong ginagawa sa akin ay may nakikialam ng mga gamit ko nang hindi sa akin nagsasabi. Maghapon tuloy akong wala sa mood sa school. Nang makauwi na ako sa bahay ay wala pa ang dalawa kong kapatid at si mama lang ang naroon. Sinabi ko sa kanya na nawawala ang pabango na ginagamit ko sa school at meron akong hinala na isa kina Sally at Emma ang nakialam sa mga gamit ko. Ang sabi ni mama ay hindi niya nakitang pumasok ang mga kapatid ko sa kwarto ko, pero mas mabuti na tanungin ko raw ang dalawa. Pagdating ni Sally at Emma ay kinausap ko kaagad silang dalawa. Alam niyo na sa lahat ng ayaw ko ay nakikialam sa mga gamit ko nang hindi nagsasabi sa akin. Isa ba sa inyo ang gumamit ng perfume ko? Yung gamit ko sa school? May hinahong kong tanong sa dalawa kong kapatid. Hindi ako ate, hindi ko nga gusto yung pabango mong yun eh, ang sabi pa ni Emma. Lalo na ako ate, may sarili akong pabango kaya bakit pa ako gagamit ng sayo? Tura naman ni Sally. Tinanong ko sila na kung hindi sila ang nakialam ay sino. Imposible namang si Papa kasi pambabayang pabango ko. Si Mama naman ay wala sa pagkataon niyang makialam ng mga gamit ko. Kaya malakas talaga ang kutob ko na isa kina Sally at Emma ang gumawa noon, Papa Dudut. Kaya lang ay wala namang umamin sa kanilang dalawa. Mas nainis na ako ng time na yon pero ayoko namang pilitin ng mga kapatid kong umamin. Ipinakita ko na lamang sa kilos ko na nainis ako sa kanila at hindi ko sila kinausap kahit noong nag-dinner na kami ay tahimik lamang ako. Kinabukasan papasok na ulit ako sa school. Pagbukas ko ng cabinet ay hindi ako makapaniwala na naroon na ulit yung nawawala kong pabango. Nandun siya sa eksaktong lugar kung saan ko siya inilagay. Hindi ko tuloy alam kung hindi ko lang ba siya napansin kahapon o baka binalik na kung sino mang kumuha noon. Hindi ko naman inisip na kababalaghan ang nangyaring yon, Papa Dudut. Para sa akin ay normal lamang yon. Hanggang sa naulit pa ang mga ganong pangyayari. May damit ako na bigla na lamang nawala at ang naisip ko naman ay isa sa mga kapatid ko ang nakialam. Pero nang tanungin ko sila ay walang umamin sa kanila. After ng 3 araw ay nakita ko na lang ulit ang nawawala kong damit sa loob ng cabinet. Ilang beses pa yung nangyari kaya ang nangyayari ay lumalakas na ang pakiramdam ko na meron talagang isa kina Sally at Emma ang nakikialam sa mga gamit ko tapos ay binabalik din. Hindi ko nga lang mahuli kung sino sa kanilang dalawa dahil sa hinala ko na yon ay naging malamig ang pakikitungo ko sa mga kapatid ko. Kung dati super close kaming tatlo ay nagbago yon simula nang naging madalas na ang nawawalang gamit sa kwarto ko. Isang paraan ang naisip ko para matigil na yon. Sinabi ko sa lahat na wala nang pwedeng pumasok sa kwarto kahit si Mama at Papa kapag wala ako sa bahay. Pinalagyan ko din ang pinto ko ng isa pang lock kay Papa at ako na ang may hawak ng susi noon. Mga gamit ko naman lahat ang nasa kwarto ko kaya wala silang kukunin doon. Hindi ko na napansin na unti-unti nang lumalayo ang loob ko sa aking pamilya dahil sa inis ko na meron talagang nakikialam sa mga gamit ko. Medyo napatunayan ko na tama nga ang hinala ko na yon kasi simula nang palagyan ko ng isa pang lock ang kwarto ko ay wala namang gamit ang nawala. Kahit napatunayan ko ang hinala ko ay hindi na lamang ako nagsalita pa.
Kumbaga'y nawalan ako ng gana sa dalawa kong kapatid kasi iniisip ko na kahit alam nila na ayaw ko na may nakikialam sa mga gamit ko ay ginagawa pa rin nila. Nang makatapos ako ng college ay nagpahinga lamang ako ng ilang buwan at saka ako naghanap ng trabaho. Natanggap ako sa isang company bilang isang office staff. Naging maayos ang trabaho ko doon at nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Nang time na yon ay wala na ulit nangyayaring kakaiba sa akin at sa kwarto. Nasanay na rin ako sa hindi maayos na tulog ko. Yun lang talaga ang hindi nawala. Ang akala ko ay tapos na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa buhay ko pero hindi pa pala, Papa Dudut. Parang nagsilbi lang na patikim yung pagkawala ng mga gamit ko tapos ay bigla na lang susulpot ulit. Umuwi ako noon sa bahay na sobrang late na. Nagkayaan kasi ang mga katrabaho ko na uminom sa labas kasi Friday. Ayoko naman na masabihan na KJ lalo na at medyo bago pa lamang ako. Kaya sumama ako sa kanila. Hindi ako sanay uminom. Kaya kahit na hindi ganong karami ang nainom ko ay lasing na ako. Hindi ko na nagawang maligo at magpalit ng damit. Dumiretso na ako sa pagkakahiga sa kama ko at natulog. Kinaumagahan pagkagising ko ay nagulat at nagtaka ako kasi nakabukas ang pinto ng cabinet ko at nagkalat ang mga damit sa sahig. Kahit naman lasing ako, nung umuwi ako ay sigurado ako na hindi ko binuksan ang cabinet at ginulo ang mga damit ko na naroon. Ni hindi nga ako nakapagpalit kaya bakit ko yun bubuksan? Siyempre nagkaroon na naman ako ng hinala na may pumasok sa kwarto ko at siya ang salarin. Nakalimutan ko kasing ilak yung pinto ng room ko kaya feeling ko talaga ay merong pumasok doon habang natutulog ako. Ang hindi ko lang alam ay kung ano ang trip ng taong yon para guluhin ang mga damit ko. Galit akong lumabas ng kwarto. Lahat sila ay nasa sala at nanonood ng TV. Nakita ko na nagulat silang lahat nang makita na nakabusangot ang mukha ko. Sino ba sa inyong may galit dito sa akin? Tanong ko. Bakit Yumi? Ano bang nangyayari? Ang nagtatakang tanong ni Mama. May pumasok sa kwarto ko habang natutulog ako at ginulo ang mga damit ko sa cabinet. Umamin na kung sinong may gawa nun kasi baka may galit kayo sa akin para mapag-usapan natin ang problema ninyo sa akin. Galit ko pang sigaw. Medyo binawasan ko ang init ng ulo ko nang makita ko na parang natatakot sina Sally at Emma sa akin. Alam ko na hindi sila sanay na nakikita akong gano'n na galit, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanila na sumama sila sa akin sa kwarto para makita nila ang perwisyong ginawa sa mga damit ko. Pero pagpasok naming lahat doon ay napanganga ako sa sobrang pagtataka. Kasi maayos na ulit na nakalagay sa cabinet ang mga damit ko na kanina ay nasa may sahig. Hindi naman magulo, maayos naman ang sabi pa ni Papa. Pero kanina nang magising ako ay nakabukas yung cabinet ko tapos nakakalat sa sahig yung mga damit ko. Hindi ko alam kung bakit maayos na ulit siya. Naguguluhan kong wika. Yumi, dati pinagbibintangan mo sina Sally at Emma na nakikialam ng mga gamit mo. Ngayon, eto na naman tayo. Baka ikaw ang dapat naming tanungin kung may galit ka sa mga kapatid mo at ginagawan mo sila ng kwento. Seryosong sabi pa ni Papa. Itinanggi ko, Papa Dudut, ang sinabi na yun ni Papa at iginiit ko na hindi ako gumagawa ng kwento para palabasing masama ang mga kapatid ko. Naamoy pa ni Papa ang alak sa akin at sinabi niya na baka kung ano-ano ang nakikita ko dahil sa lasing pa ako. Pero hindi na ako lasing nang magising ako. Masakit ang ulo ko dahil sa hangover pero hindi yon sapat na reason para makakita ako ng mga bagay na hindi naman totoo. Sa nangyari tuloy na yon, Papa Dudut, ay napahiya ako. Lumabas na gumagawa ako ng hindi totoong kwento kasi sinabi ko na may gumugulo na mga damit ko pero maayos naman yon nang makita ng buong pamilya ko. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Sigurado kasi ako na hindi ako namamalikmata. Nang makita kong nagkalat ang mga damit ko, wala akong ideya kung paanong nangyari ang lahat ng yon. Sumagi rin sa isipan ko na baka nasisira na ako ng ulo
at ng katinuan. Maghapon lamang akong nasa kwarto ko buong araw at nahihiya akong lumabas at magpakita sa pamilya ko dahil sa nangyaring yon, Papa Dudut. Feeling ko pa nga ay pinag-usapan nila ako at ang tingin nila sa akin ay masama kasi parang kumbinsido sila na gumagawa lamang ako ng kwento. Hindi na rin ako nag-lunch kasi busog pa naman ako. Pero nang dinner na ay kinatok ako ni Mama para kumain at lumabas na ako ng kwarto kasi talagang kumakalam na ang tiyan ko sa gutom. Tahimik lamang ako habang kumakain. Nagkakwentuhan ang mga kapatid ko at sina Mama at Papa. Ang saya-saya nila. Hindi ko maiwasan na mainggit pero simula nga noong nawawala na ako ng gamit ay parang lumayo na talaga ang loob ko sa kanilang lahat, Papa Dudut. Namiss ko bigla yung mga panahon na sobrang close kami at kasama nila ako sa kwentuhan kapag kumakain kami kagaya ng moment na yon. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na ako sa kwarto ko at hindi na ako lumabas pa. Narinig ko pa rin ang masaya nilang kwentuhan sa labas. Sa totoo lang ay gusto kong sumali sa kwentuhan nila pero nahihiya pa rin talaga ako ng time na yon na gawin yon, Papa Dudut. May isang beses na kinausap ako ni Mama. Tinanong niya kung meron ba akong problema kasi hindi raw siya sanay na gano'n ang pakikitungo ko sa kanila. Hindi niya raw kayang manahimik na lamang habang nakikita niyang lumalayo ang loob ko sa kanila. Sinabi ko na wala akong problema at baka pagod lamang ako sa aking trabaho. Humiling pa si Mama sa akin na sana raw ay bumalik yung kung paano kami dati. Lalo na ng mga kapatid ko. Yung close kami sa isa't isa at hindi yung kaunting kalabit na lamang ay aawayin ko na sina Sally at Emma. Kahit ako ay parang hindi ko nakilala ang sarili ko ng mga panahong yon. Hindi naman ako yung tipo ng tao na kapag may maling nagawa sa akin ay maninigaw agad ako. Lalo na sa mga kapatid ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis kong magalit at mairita. Pakiramdam ko ay inalisan na ako ng totoo kong pagkatao at napalitan nyo ng bago. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko nang ibalik ang dating ako at dating relasyon ko sa pamilya ko, lalo na sa mga kapatid ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang may kung anong enerhiyang pumipigil sa akin para gawin yon. Makalipas ang ilang araw ay nakalimutan ko na ang nangyaring iyon dahil hindi na yon naulit pa. Ngunit simula noon ay may kakaiba na rin akong nararamdaman sa aking kwarto. Bukod sa hindi ako nakakatulog ng maayos ay may pakiramdam na rin ako na parang hindi ako nag-iisa doon. Feeling ko ay may palaging nakamasid sa akin. Feeling ko ay may taong nakatayo palagi sa likuran ko. Napaka-uneasy ng pakiramdam na dapat sana ay yung lugar ng bahay na yon ay komportable ako kasi sarili kong kwarto yon, Papa Dudut. Ang naisip ko ay baka dahil may mali sa mga pagkakapwesto ng mga bagay doon. Kaya sa araw na wala akong trabaho ay naisipan kong baguhin ang ayos ng aking kwarto. Bumili ako ng bagong kurtina at wallpaper. Tinulungan ako ni Papa sa paglalagay ng wallpaper. The next day wala pa rin akong pasok. Nag-general cleaning ako sa kwarto ko at iniba ko rin ang pwesto ng mga gamit ko doon. Nilayo ko sa may bintana ang kama ko at yung cabinet ay nilagay ko sa tapat ng kama sa aking paanan. Dati kasi nasa kaliwa yon ng aking kama. Medyo maliwalas naman dahil pinalitan ko rin ang ilaw ng mas maliwanag. Feeling ko ay mas naging maayos at maganda ang kwarto ko kasi itinapon ko na yung mga gamit na nakatambak lang doon na hindi ko naman ginagamit. Kinagabihan ay naging maayos naman ang tulog ko kaya nasabi ko na baka nga may kinalaman ng pwesto ng mga gamit ko sa aking kwarto kaya bigla akong hindi nakatulog ng maayos. Ilang taon na ang nakakaraan. Dahil ang cabinet lang naman ang nadagdag doon ay baka mali lang ang pagkakapwesto. Ganon pa rin sa mga sumunod na gabi. Sobra akong natuwa kasi hindi na ako nagigising na parang pagod at antok palagi. Hanggang isang gabi akala ko talaga ay okay na ang lahat. Pero parang pinagpahinga lamang pala ako ng ilang gabi. Hindi na naman ako makatulog.
Kahit na anong gawin kong pwesto sa pagkakahiga ay hindi ko talaga magawang antukin, Papa Dudut. Lumabas na muna ako ng kwarto at nagtimpla ako ng gatas. Naalala ko kasi na sinasabi noon sa akin ni Mama na kapag hindi ako makatulog ay uminom ako ng mainit na gatas at aantukin ako. Pagkatapos kong maubos ang isang baso ng gatas ay gumamit muna ako ng CR bago ako bumalik ng kwarto. Nang malapit na ako sa pinto ay natigilan ako kasi may narinig akong ingay sa loob ng kwarto ko. May bumubukas ng pinto ng cabinet tapos ay malakas na sinara yun. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka may pumasok sa kwarto ko at ang taong yon ang gumagawa ng kung ano-ano sa kwarto ko kagaya ng mga nawawala kong gamit tapos ay biglang lumilitaw. Nabuhayan ako ng loob kasi ang akala ko ay mahuhuli ko na ang salarin. Binilisan ko ang aking kilos kasi inakala ko talaga na mahuhuli ko na siya, Papa Dudut. Binuksan ko ang pinto at binuksan ko rin kaagad ang ilaw. Pero wala akong nakitang ibang tao sa aking kwarto na ipinagtaka ko. Nakasarado sa loob ang bintana kaya imposibleng nakalabas siya doon. Ang isa pang ipinagtataka ko ay nakabukas ang pinto ng cabinet at may ilang damit akong nasa may sahig. Para makasigurado ako at baka nagtatago lang ang taong pumasok sa aking kwarto ay sinilip ko ang ilalim ng aking kama. Pero kahit na doon ay wala akong nakitang tao, Papa Dudut. Talagang pinag-isip ako ng pangyayaring yon. Hindi ako lasing o kung ano kaya hindi ko alam kung paanong may narinig akong ingay sa aking kwarto at pagpasok ko ay nakabukas ang cabinet tapos ay wala akong maabutang ibang tao doon. Doon ako nagkaroon ng hinala na baka merong multo sa bahay namin, Papa Dudut. Na baka yon ang dahilan kung bakit ako may nai-experience na napakahirap i-explain. Ang naisip kong tanungin tungkol sa bagay na yon ay ang nanay ko kasi sila ni Papa ang bumili ng bahay na yon. Nag-alangan nga lang ako noong una kasi baka kung ano ang isipin ni Mama sa akin kapag kinausap ko sila tungkol sa ganong klase ng bagay. Pero hindi rin naman masasagot ang mga tanong ko na gumugulo sa akin kaya naglakas na ako ng loob na kausapin si Mama. Nagkaroon na ako ng chance nang maabutan ko siya isang umaga na nasa kusina at nagluluto ng ulam namin para sa tanghalian. Nagkunwari muna akong tumulong sa kanya sa pagbabalat ng kung ano-ano na naroon pero ang totoo, bumabuelo ako sa itatanong ko sa kanya. Ma, may itatanong ko sa iyo tungkol dito sa bahay. Wala bang nabanggit sa iyo yung dating nakatira dito na baka may multo rito? Tanong ko kay Mama. Saka kung meron man at hindi niya sinasabi, pinabless naman natin tong bahay bago tayo tumira, hindi ba? Ang sabi kapag pinabless ang isang bahay ay naitataboy din ito ang mga kaluluwa at kung ano-anong masasamang bad vibes ng isang bahay. Bakit mo pala naitanong? Tugon pa ni Mama. Huwag mong isipin na nababaliw ako ha. Feeling ko kasi may multo rito sa bahay natin. Turan ko. At saka ko ikinuwento sa kanya yung nangyari noong isang gabi. Wala naman akong nararamdamang kakaiba dito sa bahay natin. Pero huwag kang mag-alala at kakausapin ko ang papa mo. Baka alam niya ang gagawin. Sabi ni Mama at pinayuhan niya ako na palaging magdasal. Lalo na kapag matutulog na ako. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko kasi may napagsabihan ako ng tumatakbo sa utak ko. At pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mama ay mas lumala pa ang mga pagpaparamdam sa akin, Papa Dudut. Tuwing umaga palagi ko nakikitang nakabukas ang pinto ng cabinet ko. Nung una ay nakaawang lamang siya. Nang sumunod na gabi ay medyo lumaki na ang pagkakabukas niya. Sa pangatlong gabi ay mas lumaki na ang pagkakabukas. Hindi ko alam kung paano nangyari yon kaya sinabi ko yon kay Papa kasi siya ang may alam sa mga ganong klase ng bagay. Chinek niya ang pinto ng cabinet at wala naman siyang nakitang problema. Ang sabi ni Papa ay papalitan pa rin niya yung bakal na nagkakabit sa cabinet at mismong pinto para makasigurado na hindi yon bumubukas ng kusa. Nakalimutan ko lang kung ano ang tawag sa ganon, Papa Dudut. Pero hindi pa rin noon nabigyan ng solusyon ang problema ko sa cabinet. Tuwing magigising ako ay palagi na yung nakabukas. Hanggang isang gabi bago ako matulog ay hinarangan ko ng upuan na gawa sa kahoy ang cabinet. Kung walang gagalaw na tao ay hindi talaga mabubuksan yung cabinet kasi medyo mabigat ang upuan na yon, Papa Dudut.
Kampante pa akong natulog ng gabing yon kasi tiwala na ako na hindi nabubukas ang pinto ng aking cabinet. Habang mahimbing akong natutulog ay nagising at nagulat ako nang makarinig ako ng malakas na ingay sa loob mismo ng aking kwarto. Dahil nasa paanan ko yung cabinet ay yun kaagad ang nakita ko. Hindi naman ganong kadilim sa kwarto ko kasi may liwanag na pumapasok sa bintana mula sa mga ilaw sa labas ng aming bahay. Kaya nakita ko kaagad na nakabukas na naman yung cabinet at yung upuan ay nakatumba na para bang may kung sinong bumato roon. Natakot ako sa mga nakita ko, Papa Dudut. Alam ko na hindi na normal ang mga nangyayari. Hindi rin agad ako nakagalaw kasi talagang gulat na gulat ako at takot na takot ang nararamdaman ko ng sandaling yon. At habang nakatingin ako sa cabinet ay may nakita kong isang anino ng tao na hindi ko matukoy kung babae ba o lalaki na lumabas sa loob ng cabinet. Mabagal ang galaw niya. Anino lang talaga siya. Naglakad siya papunta sa madilim na sulok ng aking kwarto at doon siya nawala. Nang wala na sa paningin ko yung anino ay saka ko lang nagawang makagalaw. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto dala ang aking isang unan at kumot. Hindi ko na kayang matulog sa kwarto ko ng gabing yon pagkatapos ng mga nakita ko, Papa Dudut. Mas pinili kong matulog sa sala namin. Sa sofa na ako humiga habang nagdarasal ako. Hindi ko naman kasi kayang gisingin sina Mama at Papa dahil nahihiya akong gawin yon. Kinaumagahan pagkagising ko ay sobrang sakit ng ulo ko dahil siguro sa kulang ako sa tulog. Nagtaka si Mama kung bakit sa sala ako natulog. Sa pagkakataon na yon ay hindi na ako nagdalawang isip na sabihin kay Mama ang mga nangyari. At kahit siya ay kinalabutan sa mga ikinuwento ko. Sakto na lumabas na si Papa sa kwarto at narinig niya ng bahagya ang pinag-usapan namin ni Mama. Sinabi ko rin sa kanya ang nangyari. Kung may multo sa bahay natin, bakit sa'yo lang nagpaparamdam? Tanong pa ni Papa. Ang hinala ko po ay dahil doon sa cabinet sa kwarto ko, Papa. Ngayon ko lang kasi na-realize na simula nang dumating yon ay hindi na ako nagkaroon ng maayos na tulog. Nagsimula na rin ako mawala ng mga gamit at kung ano-ano pa. Tapos kagabi, may lumabas na anino sa loob ng cabinet. Kitang-kita ko po, nagsasabi ako ng totoo. Natatakot kong pagkikwento. Dahil sa mga sinabi kong yon, ay nagsorry si Mama sa akin. Kung hindi daw sana niya binili ang cabinet na yon ay hindi mangyayari sa akin yon. Ang sabi ko sa kanya ay wala siyang dapat na ihingi ng sorry kasi hindi naman niya alam na may ganong dala ang cabinet na yon. Isa pa ay hindi na naman kami sigurado kung tama nga ba ang hinala ko na ang cabinet ang dahilan kung bakit may kababalaghan akong nai-experience. Sinubukan pa rin namin na alisin na ang cabinet sa aking kwarto. Sakto na may dumaan na garbage truck at ipinatapon na yon ni Papa sa mga naghahakot ng basura. Ibinalik ko muna ang mga damit ko sa maleta para hindi madumihan. Mas okay nang doon na muna nakalagay ang mga yon kesa sa meron nga akong cabinet. Pero parang mababaliw naman ako sa takot. Inoobserbahan ko muna ang aking kwarto simula nang mawala na roon ang cabinet at unti-unti naging maayos na ang pagtulog ko, Papa Dudut. Gumana rin ang pakiramdam ko at nagkaroon ako ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa mga kapatid ko sa mga naging behavior ko sa mga nakalipas na taon at pinatawad naman nila ako. Kaya bumalik na rin sa dati ang closeness naming magkakapatid. Para makasigurado ay may pinapunta si Mama na isang babae na parang psychic. Sinabi ng babae na may kaunti pang enerhiya ang kaluluwa na nanggagambala sa akin sa aming bahay pero nagsagawa siya ng pagdarasal at tinatawag nilang cleansing at aniya ay naalis na niya ng tuluyan yon. Ayon pa sa babae ang kaluluwa raw na yon ang dahilan kung bakit nag-iiba ang ugali ko. Gusto raw kasi nito na masira ang relasyon ko sa aking pamilya. Marahil daw ay may nakakabit na negatibong energy sa kaluluwa na yon na naa-absorb ko. Hanggang ngayon ay sa bahay pa rin na yon kami nakatira habang hindi pa tapos ang bahay namin ng aking asawa. Naroon pa rin ang mga kapatid ko at sina Mama at Papa. Wala nang kababalaghan na nangyayari doon simula nang alisin na namin yung cabinet. At sana sa bahay na ipapagawa namin ng asawa ko ay wala nang mga ganong ganap. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko once na maranasan ko ulit yon. Lalo na at may mga anak na rin ako na kailangan kong protektahan. Lubos na gumagalang, Yumi. Normal sa isang pamilya ang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan.
Normal na kung minsan ay meron kayong hindi pinagkakasunduan. Sa ganitong sitwasyon ay mabuti na ang bawat isa ay magkaroon ng respeto at opinyon sa lahat. Pakinggan natin ang side ng bawat isa at iwasan natin na maging bias. Kung alam mong may pagkakamali ka ay humingi ka ng tawad. Walang mali sa pagpapakumbaba kung ikaw ang mali sa pagkakataon na yon. Iwasan din natin ang agad-agad na magbintang sa ibang tao base lamang sa ating kutob dahil aminin man natin o hindi. Hindi sa lahat ng oras ay tama ang ating kutob. Mas maganda kung kausapin ng maayos ang isang tao upang maiwasan ang away at hindi pagkakaintindihan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.